ng panahon. Magsingawin kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsingawin kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayin niyo rin. Ang ating banal na misa po paggunita kay Santa Clara, Dalaga. Isama din natin ang ating mga intensyon na personal. Lahat ng mga humihingi ng dasal sa atin para po sa kapayapaan sa buong mundo, sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan, matustos natin. Isama po natin ito sa ating mga pinagdarasal sa banal na misa. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukha at aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundanawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan, upang kami pagindapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, nasa gitna ka ng isang mapaghimagsik na bayan. May mga mata sila, ngunit hindi nakakakita, at mga taingang hindi nakaririnig, pagkat sila'y mapaghimagsik. Kaya nga, magbalot ka ng kailangan mo sa paglalakbay bilang isang itinapon. Bago dumating ang gabi, maglalakad ka sa lansangan ng nakikita nila, at baka sakaling makaunawa sila sa kabila ng pagiging mapaghimagsik nila. Samantalang maliwanag pa, maghanap ka ng iyong dala-dalahan ng nakikita nila, at kinagabihan ay maglakad kang parang maglalakbay. Pagkatapos, bumutas ka sa pader at doon ka magdaan. Pasanin mo ang iyong dala-dalahan at lumakad kang nakikita nila. Magtakip ka ng muka para hindi mo makita ang lupaing pag-alis mo, pagkat ikaw ang gagawin kong pinakababahala sa Israelita. At ginawa ko ang lahat ayon sa utos sa akin. Nang araw na iyon, naghanda ako ng aking madadala bilang isang takas. Kinagabihan, bumutas ako sa pader at nagpatuloy sa paglalakbay na nakikita nila habang pasan ko ang aking mga dala-dalahan. Kinaumagahan, sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, hindi ba't itinatanong ko sa iyo ng mapaghimagsik na mga Israelitang yaon kung ano ang iyong ginagawa? Sabihin mo sa kanila ang ipinasasabi ko.
Ang pahayag na ito'y para sa pinuno ng Jerusalem at sa buong Israel. Sabihin mo ang ginawa mo ay pinakababala sa gagawin sa kanila. Itatapon sila at ipabibihag. Pagdilim, papasanin ng pinuno ng Jerusalem ang kanyang daladalahan at tatakas sa pamamagitan ng butas na pader. Magtatakip siya ng kanyang muka para hindi siya makita ang lupaing iiwan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos. Hindi nila iginalang ang kanyang mga utos. Katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod. Nagtaksil na wari, parang lumipad ng walang taros. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Nanibugho itong Diyos, sa kanila ay nagalit nang makita ang dambana ng larawang iniukit. Sumama ang loob niya nung ito'y mamasid. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa gisag ng kanyang lakas, ang kaban ng kanyang tipan, binayaan na mahulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanyang bayay, ibinigay sa kaaway. Kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo ang lahat. Pasikatin, kagandahan ng loobin, ng kabutihan mo sa amin. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nakakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito kung hindi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang mga lingkod na may mga utang sa kanya. Unang dinala sa kanya isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa at mga anak at lahat ng mga ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ng taong ito sa harapan ng hari at nang makaawa, bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyong lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya ipinatawad ng kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang sa kanyang 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nang makawa sa kanya, bigyan po ninyo ko ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, bilanggo
niya ang kanyang kapwa lingkod hanggat ito'y makabayad. Nang makita na kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na sa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng Ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bagsiupo po ang lahat. Binabati po namin kayo sa paggunita natin kay Santa Clara ng pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pampalakas po, pagbibigay inspirasyon po sa atin, sa ating mga pinagdaraanan ng salita ng Diyos. Paalala, Propeta Ezekiel, unang pagbasa, kung tayo'y hindi susunod, kung tayo'y magiging matigas ang ulo, kung tayo'y magiging rebelde, ayaw natin, hindi sa inyo, Panginoon. Tayo po'y mawawala, ang kaparusahan, mawawala po tayo sa ating sariling lugar at itatapon tayo, ibabalibag kung saan. Yan ang kaparusahan ng Israel. Dahil sa kanilang pagkarebelde, napatapon sila sa ibang lugar sa kapangyarihan ng mga ibang mga kaharian. Sa ating ebanghelyo po, ayon kay San Mateo, nagdadasal po tayo ng Ama namin, patawarin mo kami sa aming mga sala para papatawad namin sa nagkakasala sa amin. Yan po ang may kwento po. Yung isa, may utang siya sa hari ng 10 milyong piso. Yung kapwa lingkod niya, kaibigan niya, may utang sa kanya ng 500 piso. 10 million! O, sabi ng hari, bayaran mo yan. Mawa kayo sa akin, mawa kayo sa akin. Nawa naman ng hari, pinatawad siya. Pero siya naman, may utang kang 500 ha, bayaran mo yan. Nagmakaawa niya kayang kasama. Mawa ka sa akin. Hindi. Sinunggaban pa nga. Yan, nung nalaman ito ng hari, naggalit siya. Ang aral para sa atin, yung diwa ng dasal na itinuro sa atin, yung modelong panalangin ng Ama namin, patawarin mo kami sa aming mga sala. Tayo po'y maasa sa habag ng Diyos, sa absolusyon, sa pagpapatawad, sa kanyang awa ng Diyos, sa awa ng Diyos. Kahit ako, yung mga nagsisikap magpakabanal, ngunit di po madaling gawa yan. Nagkukulang tayo, nagkakamali, nagkakasala tayo ng maraming beses. Patawarin mo kami. Pinatawad nga tayo. Pero malupit ka naman. Wala kang konsiderasyon. Matigas ang pakikitungo mo sa kapwa mo. Ay, di po pwede yan. Kung gusto mo natin patawarin, in short, sa madalit sabi, kung gusto natin patawarin tayo ng Diyos, patawarin natin ang kapatid na nagkasala sa atin. Para mutual. Ginugunita natin si Santa Clara. Kaibigan po ni Santa Clara, si San Francisco de Assis. Sinundan ni Santa Clara si San Francisco de Assis sa diwa ng kahirapan. Poverty sa Ingles.
at meron siyang matinding debosyon sa Eucharistia, sa pagsamba sa Santissima. Sana po matularan natin ang pagsamba, pagdakila ni Santa Clara sa Santissima. Sa tulong ni Maria, ni San Jose at ni Santa Clara, naway lagi po tayong maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang makapagdulot ng pakikipagkasundo sa daigdig ng kanyang bayan na nakadama ng kanyang pagpapatawad. Tugon po natin, mahabaging hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang bayan ng Diyos na pinalaya ng dugo ni Kristo, naway hindi magkahiwa-hiwalay at mamuhay sila sa pagkakaunawaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga may dinaramdam o sama ng loob bunga ng mga kalupitan at pagkakamaling ginawa sa kanila, naway huwag magkimkim ng hinanakit sa kanilang puso, bagkus maging bukas sa kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nahihirapang magpatawad, naway mapagtanto at maunawaan ang mayamang habag ng Diyos sa bawat isa at matutong makapagpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nakadarama ng malalim na sugat ng pisikal at espiritual na pagkakamali, naway makatagpo ng kagalingan sa pagpapatawad ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga tapat na namayapa, naway patawarin sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ama naming nasa langit, masdan mo na may habag ang aming mga pagkakamali. Iadya mo kami sa katigasan ng puso at tulungan mo kaming maging handang makapagpatawad sa mga tinamo naming mga pasakit upang mabuklod na muli ang nagkakahiwa-hiwalay. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay na lakat, tinapay mula sa ating ani, sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyan banal. Ama namin lumikha, mapakinabangan nawa kami sa idinulot na bunga ng aming paghahain
upang katulad na huwara naming si Santa Clara, kaming dinadalisay nito sa dating pamumuhay, ay umunlad nawa sa pagkamit ng buhay mong bigay sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingan amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad na makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katiniali namin sa intinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol, ni Santa Clara ng Asis, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo pong kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Salamat. O Diyos na aking buhay, maawa po kayo. Ingatan aming bahay, pinsala'y ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, naway walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mabawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na 12. Poong Senyor purihin, haring nasa trono, kaniyang ngalay sambahin, viva
ka Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawat dugo ng aming tinanggap. Huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadnak. Sa halip pakundangan kay Santa Clara. Umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumamon sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala ng mga pangakon sa binyag. Na ikalong ibig na at pagliling ko ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,